Leo, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbasa, Leo. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya para sa mga araw na ito. Lagi kong ipinapaalala sa iyo na ito ay pangkalahatang pagbasa. Kaya hihilingin ko sa iyo na kunin lamang ang mga bagay na tumutugma at naangkop sa iyong sitwasyon. Ang hindi, hayaan mo na lamang. Kumonsulta rin sa iyong lunar at ascendant sign dahil nagpapakita ang mga ito ng higit pa sa mga posibleng mangyari. Sige, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga baraha. Sisimulan na natin ang iyong pagbasa para makita kung ano ang nais sabihin sa iyo ng mga gabay. Tingnan natin, Leo, kung ano ang darating para sa iyo. Sige, nagsisimula tayo sa reyna ng mga kopa, lima ng mga kopa, at gulong ng kapalaran. May ilan sa inyo na nakakaramdam o iniisip na may nawala kayong isang bagay na napakahalaga, ano? Kung may taong nag-iisip na nawala ka na may naniniwala na nawala ka na niya at siya ay nasa kalungkutan, nasa hinagpis, nang hindi nakikita na may pagkakataon pa siyang mabawi ka kung pahihintulutan mo siya. Dahil nakikita ko ang isang Leo na medyo sigurado sa emosyon pagdating sa kung ano ang naabot niya hanggang ngayon, nakikita ko rin ng maraming pagbabago dahil nariyan ang gulong ng kapalaran, mga pagbabago sa mga relasyon, mga pagbabago sa umiiral na ugnayan. Lalo na kung ang umiiral na ugnayan ay dumadaan sa sitwasyon ng pagkaka-stuck, ng emosyonal na pagkakabara, kung saan ikaw ay hindi nararamdaman o ang kabilang tao ay hindi nakakaramdam sa paanuman ng pagkakaisa o armonya sa ugnayan, hindi ba? Ang isa sa inyong dalawa ay nagpapakita ng emosyonal na katalinuhan, pasensya, habag, at pagbibigay, at ang isa naman ay tila naroon lang, tila naliligaw, tila naghihirap o nalulumbay na hindi alam kung paano pangasiwaan ang kanyang mga emosyon. Marahil ay nararamdaman niya ang kawalan ng kakayahan sa harap ng iyong emosyonal na seguridad dahil napakalinaw ng mga bagay para sa iyo. Ang mga bagay ay nagbabago at tiyak na sinusubukan mong ayusin ang ugnayang iyon sa ibang paraan. Kung mahalaga ito sa iyo, huwag mong kalimutan. Kung ikaw ang nasa papel ng reyna ng mga kalisi at ganito ang pakiramdam mo, wala kang tatanggapin na anumang mas mababa kaysa sa isang tapat na pag-ibig, totoo, tapat, mapagbigay, mahabagin, magalang, na nagpapahalaga sa Leo, na mapagkonsinti, na magsisilbing salamin mo, at naroon para sa lahat ng kinakailangan, at para sa anumang ialok ng buhay sa isang relasyon. Dahil ang reyna ng mga kopa ay walang ibinibigay, lalo na ang kanyang puso, sa taong hindi abot ang antas na iyon, ang emosyonal na ebolusyong iyon. Sa pagiging nasa lima ng mga kopa, ang mga bagay ay hindi nakikita ng ganyan. Isipin mo na lang kung gaano pa kalayo ang lalakbayin para maging isang reyna ng mga kopa. Ang taong ito ay nag-vibrate sa lima ng mga kopa, marami pa siyang dapat pagdaanan. Ngunit higit pa roon, nariyan ang gulong ng kapalaran at radikal na nagbabago ang mga bagay. Nagbabago ang kung ano ang emosyonal na katotohanan kasama ka sa harap ng ibang tao o ibang tao sa harap mo. Nagbabago ang konteksto, ang mga desisyon na iyong ginagawa. Ang mga ito ay mga desisyong tunay na tama tungkol sa mga usaping hindi mo man lang alam na mangyayari ayon sa gulong ng kapalaran. Isang bagay na napaka-convenient, napaka-kinakailangan, hindi maiwasan, at dapat mong samahan ang pagbabagong ito dahil iiwanan mo ang mga bagay na tapos na rin ang ikot sa buhay mo. Ngayon, mag-ingat ka rito, tingnan mo ang sinasabi nito. Maaring nagmula ka sa pagkaramdam ng napakagaling sa isang relasyon, kung saan ang lahat ay talagang kumpleto, patungo sa pagkaramdam na kulang, hindi nauunawaan, masyadong malungkot, o ikaw ay dumadaan sa isang pagluluksa. At ang gulong ng kapalaran ay kasama rin para sa isang pagbabago, hindi ba pagdating sa sitwasyong ito? Ikaw ang pipili ng katotohanang pinakaakma sa iyong sitwasyon. Binubuksan ng gulong ng kapalaran ng mga oportunidad na naglalabas sa iyo sa malas o masamang yugto. Nagbubukas ito ng mga oportunidad sa kontekstong pang-ekonomiya dahil nagbabago ang daloy ng ekonomiya. Nagbubukas ito ng mga pagkakataon sa isang kontekstong may kinalaman sa relasyon. Kaya kung hangad mong mabawi ang emosyonal na katatagan para muling makadama ng kabutihan, mapupunta ka uli sa lugar ng reyna ng mga saro o muli kang makikipag-ugnayan sa isang taong karapat-dapat sa realidad mong iyon, kung iyon ang konteksto mo. Ang gulong ng kapalaran ay isang barahang napakabuti dahil ginagawa rin itong posible na makasulong ka sa mga bagay na itinuring mo mga hadlang.
Ngunit tandaan mo na laging lumalabas ang gulong ng kapalaran kapag ang isa ay gumagawa ng mga tamang desisyon sa nakalipas na panahon dahil gusto niya mag-evolve sa harap ng isang realidad na maaring nakabara o hindi na nagbibigay ng kasiyahan. Kaya sinasabayan mo ang pag-unlad at paggalaw sa pagpanibago ng buhay mo sa ibang uri ng mga desisyon at matibay na pagpapasya. Kung maaari mong i-renew ang iyong buhay pag-ibig, maaari mong i-renew ang iyong buhay sa trabaho, maaari mong mapagtanto na ang kulang sa iyo ngayon at nagpaparamdam sa iyo ng lungkot, ay otomatikong nagbabago ng estado dahil inililipat ka nila sa oportunidad na kunin ang nasa abot kamay mo at hindi manatiling nagdadalamhati sa kung ano ang nawala sa iyo. Dahil kung mayroong gulong ng kapalaran, maaring dumaloy ang isang bagong relasyon, maaring dumaloy ang isang bagong konteksto, maaaring maging mas dinamiko ang relasyon kung ito ay isang umiiral na relasyon, maaaring matapos ang pagkakabara, maaari mong maramdaman ang pagkalinga o suporta mula sa taong iyon. Ano man ang mangyari, ang lahat ng mga pangyayaring kailangan mong gumalaw para magamit mo ang mga ito sa iyong pabor ay ang mga kasalukuyang nangyayari at ang mga pagbabago para sa iyo ay magiging napakabuti. Bueno, narito ang isang lima ng mga kopa. Ang lima ay isang numerong medyo mahalaga para sa iyo. Paumanhin, lima ng mga barya, ang barahan ng pagtitimpi, at ang barahan ng 10 ng mga baston. May dapat pakawalan, walang duda riyan. Dahil ang 10 ng mga baston ay napakaraming pasanin, napakaraming sitwasyon na nagpapastress sa atin, nagpapahirap, nagpapakapagod at naglilimita. Malapit na tayong maabot ang isang bagay na dakila, isang bagay na mahalaga. Iyan ang sinasabi ng Wheel of Fortune, di ba? Kaya sa pagbabago ng siklo may mga dapat iwanan. Tama na ang pagdadala ng mga pagkakasala, tama na ang pagdadala ng mga responsibilidad ng iba, ang pag-aasikaso sa mga pangarap ng ibang tao, at pagpapaliban sa ating sarili. Ito ay oras para alisin ang lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa atin at naglilimita sa ating pag-anlad patungo sa ating tagumpay. Dahil ang pagiging nasa 10 ng mga baston ay nagpapaposible rin na manatili kang nakakapit ng mas matagal sa kakulangan, hindi ba? Dahil nariyan ang iyong 5 ng mga barya. Parehong ang 5 ng mga kopa at ang 5 ng mga barya ay nagsasalita tungkol sa mga kakulangan. Mga kakulangan, emosyonal na kakulangan o mga pagbubukod. Pakiramdam natin ay may kulang, hindi tayo kabilang o kapos sa isang bagay, hindi ba? At lumitaw ang 5 ng barya. Bueno, pinapamahala mo ba ng maayos ang mga emosyonal at pinansyal na yaman sa sandaling ito? O nananatili ka sa kung ano ang kulang sa iyo at hindi sa kung ano ang maaari mong makamit sa sandaling ito? Kung kukunin mo ang mga oportunidad na nasa abot kamay mo, dapat makita kung ikaw ba ay mas nakakapit sa kung ano ang mga problema at hindi mo nakikita na may labasan. Dahil may dahilan kung bakit nariyan ang gulong ng kapalaran, may dahilan kung bakit nariyan ang posibilidad na ang pagtitimpi ay magdala ng mga bagong enerhiya, na ang pagtitimpi ang mag-aayos ng mga bagay, na ang pagtitimpi ang gagabay sa iyo para magsimulang lumakad sa gitnang daan, na ang nakikita ngayon bilang isang krisis ay maging isang malaking biyaya dahil dumating ang pagtitimpi para tiyak na timplahin ang isang sitwasyon para mapakinabangan natin ito na nakikita ngayon bilang komplikado, bilang kritikal, bilang kung ano ang maaring mangyari sa loob ng hindi masyadong mahabang panahon, mapagtanto mo na sa parehong tulak ng gulong ng kapalaran, ang mga bagay para sa iyo ay magsisimulang dumaloy. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Na kung minsan kapag dumarating ang mga pagbabagong gaya ng sa gulong ng kapalaran, ang isa ay lumalaban at hindi sumasabay sa agos, mas pinipili ang manatili sa nakasanayan, sa komportable, at doon ay patuloy na dinadala ang lahat ng ito, hindi ba? Bueno, narito ang dapat magpatuloy sa pagdaloy sa pagtakbo ng mga bagay. Ang mga bagay ay dumadaloy, ikaw ay may kakayahan at maniwala ka rito, may kakayahan kang umangkop sa bago. Magkakaroon ka ng isang napakahalagang pag-uusap sa isang tao at ito ay para sa Leo na nawalan ng kung ano ang mayroon dito, nawalan ng emosyonal na pagkalinga, nawalan ng taong iyon, nawalan ng emosyonal na katahimikang iyon. Kung magkakaroon ka ng pag-uusap
para muling bawiin o para mag-focus sa kung ano ang may kinalaman sa kontekstong pang-ekonomiya o sa isang kontekstong pampamilya, dahil nararamdaman ko na sinusubukan mong bawiin ang isang bagay na nawala sa iyo. Isang bagay na nawala sa iyo, na nawala sa isang paraan, ito hindi dahil ginawa mo ito ng tiyak. Paano ko sasabihin nawala ito dahil nag-alay ka sa ibang bagay at nagkaroon ng parang reklamo dahil dun. Hindi man para sa lahat, pero sinasabi nito na sa reklamong iyon ay natalo ka. Kaya ngayon ay parang inuulit na naman ito. Ngunit dito ay mas nagiging matino ka dahil pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa mga pasanin, limitasyon, at higit sa lahat, mga bagay na hindi na nararapat sa iyo. At iyon ang nagbubukas ng pinto sa kung ano ang maaring maging pag-uusap, negosasyon, kasunduan, paumanhin, isang pag-aayos ng pananalapi, isang pag-aayos ng ekonomiya, isang pag-aayos sa trabaho, isang pag-aayos sa isang taong interesado. Ang pag-uusap na magkakaroon ka ay puwedeng bumago sa buhay mo, sa kalagayan mo, at mag-ahon sa iyo mula sa barahang limang kopa. Maaari rin itong iahon ang kabilang mula roon o sa barahang limang barya. Dahil maaring siyang taong masama ang lagay at salat sa lahat, pakiramdam ay hungkag at hindi buo, walang ganang mabuhay ni gumawa ng anuman, dahil kulang sa kanya ang kabiyak niyang reyna ng mga tasa. Ang taong ito ay maaring ikaw. Maaring ang pag-uusap na ito ay magdala ng isang tiyak na solusyon. At ito, ikaw doon ay mapagtanto na para ma-enjoy ang pag-ibig na ito, para ibigay ang lahat para sa relasyong ito, kailangan mong bitawan ito. Ngunit kakailanganin mo ring bitawan ng iba pang mga bagay. Dahil ang mga bagay ay magsisimulang dumaloy at kailangan mong maging tune sa lahat ng darating para makuha mo ito ng halos agaran. Kung abala ka sa mga sitwasyong ito, hindi mo mapapansin ang mga bagong oportunidad na paparating sa buhay. Ang temperance ay isang barahan na nagsasabi kay Leo na magdadala ito ng mga posibilidad para sa isang mabuting pag-uusap, hindi lamang sa isang taong interesadong makilala, kundi maaari ring maging mga posibilidad para sa isang mabuting pag-uusap sa mga usaping may kinalaman sa pag-aayos ng iyong pera. Halimbawa, sa isang amo, sa isang taong malinaw na makakasama mo, kakausapin mo at ang taong iyon ay maaaring magdesisyon tungkol sa kung ano ang isang usapin ng pera. Ang mga bagay ay nagsisimulang dumaloy sa isang paraan na masyadong makabuluhan, masyadong paborable para sa iyo. Ikaw ay protektado, ikaw ay pinoprotektahan tungkol sa anumang sitwasyon na nararamdaman mong may panganib o peligro. Ang proteksyon ay isang barahan na nagsasabi rin sa atin na maaari mong nararamdaman sa paanuman na ikaw ay nasa panganib dahil sa ilang dahilan. Hindi ba? Oras na para mag-relax tungkol dito, hindi ba? Napagtatanto mo na ito rin sa paanuman ay nangyayari upang ikaw ay lumayo sa isang bagay kung saan ikaw ay sa paanuman ay nakakaranas ng anumang uri ng panganib, hindi ba? Dahil ikaw ay umaalis na, oo o hindi, sa kung ano ang isang sitwasyon ng panganib. Binubuksan mo ang iyong sarili sa mataas na vibrasyon sa sandaling ito at doon mo mararamdaman ang proteksyon na dumarating upang ibigay sa iyo ang kalayaang iyon para ikaw ay sa paanuman ay muling makabawi ng isang bagay na palagi nang nauukol sa iyo sa pamamagitan ng banal na karapatan, sa pamamagitan ng tadhana. Sa pamamagitan ng tadhana, nauukol sa iyo ang taong ito na nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ng tadhana, nauukol sa iyo ang solusyong ito sa pamamagitan ng pag-uusap na ito. Sa pamamagitan ng tadhana, nauukol sa iyo ang pagbabagong ito tungkol sa iyong pera, ang pagbabagong ito tungkol sa iyong emosyonal na kalusugan. Kaya dapat kang maghanda para sa lahat ng ito na darating. At bukod pa rito, ikaw ay may dagdag na proteksyon. Magtitiwala ka at magdedekreta ka dahil ito ang dumarating para sa iyo.